So, ano ang gagawin mo kung ikaw ay may ganito? Step by step ang approach dyan. Una, pwede po kayong requestan ng doktor nyo ng thyroid blood test para makita kung normal ang function ng thyroid hormones. Ito ay ang TSH, FT3 at FT4. Sunod ay ultrasound sa leeg. Ito ang gold standard para makita kung solid o tubig ang loob ng bukol at kung may mga suspicious features. Siyempre, kailangan pang dagdagan ang impormasyon. Magpapagawa ng fine needle aspiration biopsy. Ito ay sa pamamagitan ng maliit na karayom, kukuha ng cells para makita kung may cancer o wala sa microscope. Kung sakaling lumabas ay cancer, ano ang gagawin? Madalas, surgery o operasyon ang unang ginagawin. Ito ay tinatawag na thyroidectomy. Kung maliit lang at walang ibang risk factors, minsan kalahati lang ng thyroid ang tinatanggal. Minsan, kailangan ng radioactive iodine o thyroid hormone replacement therapy. Depende sa resulta ng operasyon. Good news, karamihan ng thyroid cancers ay mataas ang survival rate. Madali silang maagapan kung naagapan din ang check-up. Siyempre, bawat operasyon ay may risk. Pwedeng pagbabago sa boses dahil sa nerve damage, pwede ding bumaba ang calcium levels dahil naapektuhan ang parathyroid glands. Baka kailangan din uminom ng thyroid hormones habang buhay para sa tamang kamay at tamang gabay, maliit ang chance ng komplikasyon. So, ulitin natin, hindi lahat ng goiter o thyroid nodule ay cancer. Karamihan ay benign. Basta minomonitor, safe ito. Pero kung may simptomas o risk factors or mabilis nang lumalaki, huwag mag-atubiling magpatingin. May bukol ka ba sa leeg? O may kakilala kang nangangamba sa goiter? I-comment mo sa baba ang experiences mo. Baka makatulong ka rin sa iba. At syempre, don't forget to like, subscribe, at i-share itong video ko para mas marami pa tayong matulungan. Ako po si Doc Braille. Lagi kong paalala, ang kaalaman, nagbibigay ng kapayapaan.